Hello guys! Welcome back to my channel. So for today, magta-try tayo mag-propagate ng watermelon peperomia. Wow! Kasi meron akong plant na yon, kaya lang nung isang araw, nagulat na lang ako na naglagas-lagas siya mag-isa. Tapos nung binuksan ko yung pot niya, ano pala, na-overwater siya. So yun yung mahirap sa peperomia kasi prone siya sa root rot. Kasi kailangan hindi mo siya laging dinidiligan or dapat at least i-dry mo muna yung soil bago mo siya didiligan. So yun yung naging problem kasi nung nakaraan nag-ulan-ulan, hindi ko napansin na lagi pala siyang nababasa. So ayun, na teggy bells na siya, maganda pa naman yun, lush pa naman siya. Ipopost ko yung picture ng itsura niya. Tapos yung ngayon, na teggy na nga siya, wag nyo nang tignan kasi pangit na siya eh. So itatry ko munang propagate. Sana mabuhay siya. First time ko din magpo-propagate ng watermelon peperomia. So yung nanood lang din ako, nag-search lang din ako sa YouTube ng yung mga tips ganyan kung paano mag-propagate. So syempre unang-una, ito yung mga kailangan natin. Unang-una kailangan natin ng soil. Yan. So ito, lang to yung nabibiling loam soil. Tapos nilagyan ko siya ng yung eggshells. Tapos inano ko lang siya, kinrush ko lang siya. Yan, soil yung kailangan. And, syempre, yung mga leaf. So, kuha kayo ng leaf dun sa peperomia nyo na pategi na. Tapos, yung lalagyan. Yan. So, to pinaglagyan lang din to ng dating binili kong plant. Tapos, yung ano bang tawag dito? Shears. So, make sure na nalinisan nyo siya. Ito, nalinis ko na to. Tapos, kailangan din natin ng plastic. Kahit anong plastic na lalagyan nyo nung ipopropagate nyo. Tapos, meron din tayong glove. So, guys, huwag nyo akong i-judge ha, kasi hindi naman ako mahusay sa ganito. Tatry lang natin and tignan natin kung mabubuhay natin si peperomia. So, lagay muna tayo ng gloves. Sana makabuhay ako kasi sayang. Ang ganda pa naman nun. Tabi muna natin tong iba. So, yung leaf, ayan. Kuha kayo ng leaf ng peperomia nyo. And, based din dun sa napanood ko, ang sabi ay, i-cut daw siya hanggang dito. Sa may niya. Yun yung pinakapuno. So, i-cut nyo almost sagad, pero yung mayroon pa rin konting-konting matitira. So, yan. Sana nakikita nyo. Yan. So, ito ay tatlo yung yung gagawin natin. Tapos, gawin kaya nating up. Yan. So, diba na-cut na natin. Ika-cut naman natin siya sa may gitna. Diba yun yung yung pinaggupitan. So, i-cut lang siya sa gitna. Ang peperomia pa naman, watermelon, sabi slow grower daw siya. Wow! So, malalaman natin. So, eto na yung mga nagupit. 4 na piraso siya. Tapos, syempre, yung inyong lalagyan kung saan yung ipopropagate. Pasensya na guys ha, hindi tayo expert. Gusto ko lang maipakita sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, ayan. And ito yung soil. Mix nyo lang na ganyan. So, ayan. Kaya important na magsuot kayo ng gloves kasi siyempre hahawakan nyo, diba? Hindi na, itong soil, diba, may mga kung anik-anik yan. Gusto nyo ba pupunta yan sa kamay nyo? Hindi tayo sa nag-iinarte. Tapos, yung side nung, diba ito yung pinagkupitan. Diba yan siya. So, yung ito, yung side na yan, yan yung ididikdik mo dun. Wow! Medyo teka, ang hirap naman. Medyo gumawa ka ng, diin nga natin to kasi baka pag binasa maubos eh. Yan. So, medyo gagawa ka ng parang butas kung saan mo siya ililibing. Ako sis, tumayo ka, huwag mo ko ipahiya.
Ayan. So, medyo nakalubog yun. Ayan. Bakit ganun? Ba't, ayan, ayan, nakalubog. Ayan. Ayan, medyo nakalubog siya. Hindi naman totally. Basta yung part na yun nakalubog. Tapos, ito naman, yung pinagputulan, yung stem. Diba yung stem kanina? Yun naman yung ilulubog nyo dito. Pero, dapat, hindi siya totally nakalibing. Kumbaga, medyo nakasayad yung yung parang node ba tawag dun. Medyo nakasayad siya sa lupa, pero naka-ano pa rin siya. So, sabi, dyan daw magsisimula mag-start yung leaf. So, malalaman. So, ito isa. And, gawa pa tayo ng isa pa. Uy, saktong-sakto ah. So, yun yung purpose na meron kayong batsa dito. Kasi, ayan o, pwede nyong ilagay. So, uli. So, yan, yung pinaggupitan ng stem. Yun yung ilulubog natin. Yung dalawa ko, mamaya ako nagagawin. So, eto na guys, yung dalawang nagawa natin. So, next na gagawin natin is imo-moist natin yung soil. Although, medyo moist naman siya, pero kulang pa. Tapos, gagamitin natin tong Thieves Plant Spray. So, actually, product namin to. Ako yung gumagawa nito. Kung gusto nyo i-try, meron akong Shopee. So, doon pwede kayong mag-order. Ito lang yung ginagamit ko sa lahat ng plants ko. Yan. So, spray natin siya. Tapos, lalagay natin siya dito sa plastic. Kahit anong plastic. Nagkataon lang meron kami nitong parang ziplock ba yan? Pang sandwich to eh. So, ayan. Ilalagay natin siya. Ay, masasara siya. Masasara siya. Masasara. Lagay natin isa. So, ayan guys. Nakalagay na siya dyan. And, sprayan pa natin. More spray. Kailangan mabasa yung plastic. Tapos, isi-seal nyo siya. Doon kasi magi-start sa ilalim. Doon magi-start yung yung lalabas yung leaf, baby leaf, ganun. Sabi dun sa napanood ko. So, ayan siya guys. Naka-seal na siya. Tapos, ang gagawin na nito, iaano siya, ilalagay nyo siya sa bright, indirect sunlight. Yung area na maliwanag, pero hindi siya totally nasisikatan ng araw. So, dun nyo siya ilalagay, yun yung sabi din. So, yun yung itatry ko. Tapos, from time to time, pwede nyong hahayaan nyo lang siya. Pag nakikita na daw na medyo natutuyo na yung parang tubig-tubig na ganyan, pwede uling mag-spray. Yan. So, pwede uli siyang sprayan. So, ayun guys, lalagay ko na siya ngayon dun sa area na yon, and titignan natin kung totoo nga o kung mabubuhay ko nga siya, kung makakagawa siya ng mga maliliit na baby peperomia. So, yun lang, i-update ko kayo guys kung tumubo na siya. I-check ko and mag-upload ako sa stories from time to time. So, thank you for watching. Sana wag niyo kalimutan mag-like and mag-subscribe and mag-share dito sa ating YouTube channel. Bye!